salita. Lord, pinupuri ka po namin sa gabing ito. Lord, tanging ikaw yung dinadakila namin, Lord, sa araw na to, Panginoon. Nawa, sa bawat isa na nandito, maging sa on-site, sa online, Panginoon, ikaw yung kumilos sa kalagitnaan namin. Sa gawain namin, Lord God, ikaw po yung gumalaw. Buksan mo yung puso ng bawat isa na mag-receive ng iyong salita, Lord God. Lord, maging receptive kami, Panginoon, na Lord, kung kailangan namin itong i-correct, Panginoon, at the same time, Panginoon, i-apply namin ito sa buhay namin, Lord God. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, ikaw yung maparangalan, Lord God. Ikaw po, Panginoon, yung makilala namin, yung glory mo, yung maintindihan namin, maunawaan namin sa gabing ito. And this time, hindi po ako, kundi ikaw, Lord God, yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo, yung magliwanag sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Pinupuri ka po namin, tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, upo na po kayo. At pagkaupo nyo po, hindi po, ikaw naman. Pagkaupo nyo po, sabihin nyo ulit sa katabi nyo, magandang gabi. Magandang gabi po ulit. So, konting background lang po. Yung Book of Galatians po kasi, nasulat to ni Apostle Paul. Kilala nyo po si Apostle Paul. Amen. Di ba siya yung nagki-keyboard? Si Apostle. Siya po, si Apostle Paul, siya yung dating pumapatay ng mga Christian, ng mga believers. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, di ba, willing na din siyang mamatay para lang i-share yung gospel. Amen po. And itong Book of Galatians, nasulat to ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia. Siyempre, di ba, wala nang iba. Sa mga taga-Galatia. Ibig sabihin, ito yung mga taong wala lagi sa bahay. Bakit? Kasi gala siya. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Kinakabahan po kasi kayo, kaya palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. So, yun nga, nasulat niya tong book na to para sa mga taga-Galatia. Ayan, tama. Ayan, natututo po tayo. Di ba, nasulat niya to para sa mga taga-Galatia para i-correct sila sa mga katuruan na naririnig nila. So, ibig sabihin pala, hindi pala lahat ng katuruan, tama. Kaya naman itong si Paul, dahil isa to sa mga una na pinagministrihan niya, isa to sa una na kung saan siya nag-share ng gospel, bumalik siya agad. Lumipas kasi yung panahon na nung wala na siya, lumipat na siya sa ibang lugar para mag-ministry. Doon naman po pumasok yung wrong teachings sa loob ng church nila. Kaya naman po itong si Paul, di siya nag-aksaya ng oras na paliwanagan sila, okay, ito yung tama, huwag kayong makinig dyan. Ganun po yung nangyari. Again, galing na si Paul dito. Isa siya sa nag-pioneer nito, kaya nung nalaman niya na may wrong teachings, hindi siya nagdalawang isip, pinuntahan niya talaga. Ibig sabihin po, itong si Paul, may relationship na siya. Sige, sabihin mo relationship. Diba, may relationship na siya sa mga taga-Galatia. May connection na siya na nabuo. Kaya ganun na lang din yung urge niya na, okay, mali yung tinuturo sa kanila, itama natin. At itong verse po natin, in chapter 6 pala, it talks about church community. Para sa church community to, a fellow believer of Christ, diba, a follower of Christ, tayong mga Christians. Para sa atin po ito. So today, join me in our message entitled, Connect to Help. Amen po. Connect to Help. Sige, sabihin mo muna, Connect to Help. Okay. Connect to Help. So, kung babalikan po natin yung chapter 5, chapter 6 po tayo, no? Chapter 5, Apostle Paul emphasizes the life of Christians living by God's grace. Kung babasahin po natin, ang context po nun, nung chapter 5, about siya sa kung paano tayo nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. Diba? Ang ganda po nung song kanina diba? Nandun na yun, na-describe na lahat. Pero kapatid, hindi pwedeng you will use His grace para magkasala ulit. Hindi pwedeng, alam mo kasi na mahabagin ng Diyos, diba? Full of grace si Lord, handa ka niyang patawarin. Pero hindi po ibig sabihin nun, magpapatuloy na tayo sa kasalanan. Tandaan po natin, God's grace doesn't mean that we have a license to sin. It means that the Lord, the Holy Spirit will lead us, transform us from the inside and out. Hindi lang po sa loob, kundi sa labas. Kapatid, ang grace ay para sa mga taong patuloy na nagpapaayos at nagpapabago sa Diyos. Amen po.
And tonight, gusto ko pong sabihin sa inyo na mabiyaya ang Diyos. Sumagri kayo? Mabiyaya ang Diyos. Lalo na sa mga taong kahit na nahihirapan, kahit na masakit, kahit na nasasaktan, pinipili nilang magbago. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya natin napagtatagumpayan yung mga kasalanan, kaya natin napagtatagumpayan yung hirap ng buhay, at kaya nating lumakad sa kabanalan. Dahil lang po yan sa biyaya ng Diyos. Kapatid, madaling i-justify yung sin. Parang mas madali siyang i-justify. Sa panahon ngayon, mas madaling i-justify yung sin kaysa aminin. Pero, ang sin, wag nating pagandahin. Huwag mong subukang pagandahin yung kasalanan. Don't sugarcoat sin. Yung white lies, hindi po yun totoo. Walang ganon. Sabi mo, walang ganon. Walang white lies. Uy, white lies to. Nagsinungaling ako kasi. Sa'yo natin nanggaling. Nagsinungaling ka. At ang kasinungalingan, kasalanan pa din yan. Tandaan po natin, ang kasalanan, dapat sinusuko at dapat inaamin. Sabi nga po sa Bible, sa pag-amin may ayan, sabi niyo po yan. Sabi sa Bible, sa pag-amin may paglaya. So now, ano ba dapat yung kailangan natin gawin? How to help for us to connect? Ready na po ba kayo? Yan. Ako hindi pa. Mamaya na lang. Diba? How to help for us to connect? Ano pa yung mga dapat nating gawin upang mas lalo tayong mapalakas yung connection natin sa kapwa natin, believers? So, unang bagay po, sabi po sa verse natin, Galatians 6 verse 1. Sabi po dyan, brothers and sisters, someone in your group might do something wrong. You who are following the Spirit should go to the one who is sinning. Help make that person right again and do it in a gentle way. Kapatid, may paalala sa atin si Paul. Sabihin mo, may paalala si Paul. Sabi sa verse natin, may paalala si Paul na kung meron daw po tayong kakilala na kapatid natin sa pananampalataya na nahulog sa pagkakasala, nagkasala, nalayo sa Diyos, ang goal natin is, sabi po sa verse, you who are following the Spirit should go. Diba dapat ikaw mismo, pumunta ka, it means puntahan mo, nagkasala yung tao na yan, kapatid mo yan sa pananampalataya, ikaw mismo pumunta, at sabi ba po, help make that person right again. Hindi po ako nagsabi niyan, si Lord. Kaya naman po sinasabi sa atin, kapag meron tayong kakilala na kapatid natin na nahulog sa pagkasala, lumayo sa Diyos dahil sa kasalanan, tayo ang dapat pumunta, tayo ang dapat umabot para yung tao na yan makabalik sa Panginoon. Amen po? Amen. Paano po? In a gentle way. Sabi po sa verse natin, in a gentle way. Pupuntahan mo siya, hindi para siguro, oy, ikaw, makasalanan ka. Hindi po ganun. Pupuntahan mo siya para kausapin ng maayos. Ang gagawin natin, gentle restoration. So, unang bagay po na dapat nating gawin, ano po? Restore gently. In other translation po, sabi po dyan, sige po, pakibasa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayan. Okay, game. 1, 2, 3, go. Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such one in a spirit of gentleness. Sabihin mo, spirit of gentleness. Diba? So, highlight po natin yung word na restore. Ang restore po ay may Greek word na kathartizo, meaning to mend or perfectly join together. So, paano to? Paano natin to? Para mas maunawaan po natin kung ano yung ibig sabihin ng kathartizo or to mend or perfectly join together. Kung paano daw po tahiin ng isang mangingisda yung bawat sira ng kanyang lambat. Ganon yung restore na sinasabi dyan. Nakakita na po kayo lambat? Yung iba po, hindi pa po.
Ayan. Amen. Di ba? Nakakita na tayo ng lambat kung paano daw po tahiin ng mangingisda yung lambat niya para makapangisda ulit. Ganun yung restoration na sinasabi sa verse. Paano pa po? Kung paano daw po sinesemento yung nabaling buto. Sino dito batang pasaway? Ayan. Di ba? Nabalian ng buto, na semento yung kamay, yung paa, yung ulo. Meron ba? Joke lang. Wala yata ganun, di ba? Pero kung paano daw po sinemento, inoperahan, para lang yung nabaling buto ay maibalik ulit sa dati, mabuo ulit, ganun yung restore na sinasabi sa verse. In short, tayo, ikaw na nandito, maging katuwang ka na muling maibalik ang isang tao na nagkasala sa Diyos. Sabihin mo, maging katuwang. Parang iba yung naririnig ko. Maging katuwang. Diba? Tayo mismo dapat maging part nito. Sinasabi to sa atin pinapagawa to sa atin. And church, keep in mind, ang kasalanan ang maglalayo sa atin sa Diyos at sa church. Pansin nyo po, pag yung tao, hindi na umattend. Bakit? Baka may tinatagong sin. Kasalanan ang maglalayo sa atin sa Diyos at sa church. Bakit merong guilt Diba? Guilty, nahiyang lumapit sa Lord. Bakit? Makasalanan kasi ako. Kinokondemn na yung sarili, eventually, hindi na yan mag-church. Kaya sinasabi sa atin ngayong gabi, tayo yung gamitin ng Lord, tayo yung magpagamit sa Panginoon to restore that person. Kung may kakilala kang hindi nag-church, magpagamit tayo sa Panginoon to restore that person. Pero, para ma-restore yan, diba, ikaw mismo maging willing ka na maging dahilan yung buhay mo para maibalik yung taong nagkasala, nagkamali, at nalayo sa Diyos. Amen po. Amen. Piliin po natin at pilitin natin na gustuhin na makabalik sila sa Diyos. Huwag natin silang hayaan na lang na mawala, magwala. Magpagamit tayo sa Panginoon. Ibalik natin ulit sa tama, sa maayos at matuwid. Sabi mo, kaya lang, sige ulitin, kaya lang, hindi yun madali. Hindi yun madali. Mahirap yun. Kaya nga po may advice si Paul sa atin. Sabi niya, do it in a gentle way. Diyan pa po ba kayo? Do it in a gentle way. Yung gentle po, highlight naman natin yung word na gentle. May Greek word na prahotes, meaning gentle friendlessness. Gentleness, meekness, consideration, restraint, patience, patient trust in the midst of difficult circumstances. Nakuha niyo po? O parang hindi, no? In short, dapat mahinahon. Pwede no pala, no? Dapat mahinahon, dapat sa mahinay na paraan. Mahinahon na paraan. Yung iisipin natin, ikaw, sinabi ko na nga sa'yo, ganyan. Pero alam mo, ay, gentleness daw. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Sino dito tinamaan? Yung pagalit ka na, ang taas na ng pitch ng boses mo kasi galit ka, pero, sabi ko na nga sa'yo, nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon. With gentleness, sabi mo, with gentleness. Diba? Ugayin mo ng konti yung katabi mo, with gentleness. Dapat, we must restore with gentleness. Listen to me, church, hindi madaling mag-restore. Kaya nga inutos lang to ni Paul, sabi sa verse, who are following the Spirit. Pinag-uutos to ni Paul sa mga taong who are following the Spirit because to restore a person in a gentle way ay bunga lamang ng banal na Espiritu. Hindi natin to kaya. Ako hindi ko to kaya. Parang yung kapatid ko nga lang, ang kulit niya kasi, kape siya ng kape Tuloy. Hindi ko na kaya. Ganon siya nung titrigger ka talaga Pero alam niyo po, pag pinag-aralan po natin to, in a gentle, kasi sinabi ko na sa'yo, antigas na. In a gentle way. Tandaan po natin, kung gusto nating maibalik yung tao na yan sa Diyos, we must do it in a gentle way. Kung isipin po natin, masakit naman talagang makorek.
Diba? Na-try niyo na po ba? Masakit makorek. Iiyak ka, ganun. Sabay-sabay na yan, lahat. Lahat, kung saan lalabas yung tubig, lahat na. Diba? Sabay-sabay, masakit makorek. Pero kapag yung taong nagko-correct po sa atin, may gentleness, kahit masakit, datanggap mo. Kahit mahirap, gagawin mo. Bakit? Mas dama mo yung pagmamahal niya kaysa yung correction niya. Amen po. Kaya nga gugustuhin mo na lang makorek. Sige, more! Correct me more. More, di ba? Tulungan mo ko. Gusto ko kasing maitama. Gusto ko kasing makabalik. So, ganun din po dapat sa atin. Always remember, restoration must always be done in a spirit of gentleness. Ayan, nakukuha niya na. Pati yung tono, di ba? Gentleness. Nakukuha niya na. So, ganun po. Alam niyo po, sila pastor, nagagalit din po sila. Pasintabi po kay pastor, andyan po siya eh. Nagagalit din po sila. Pero tao lang din sila. Nag-worry nga ako, baka first and last ko na to. So, ayan po, nagagalit din po sila. Alam niyo po ba, sa church, yung mga nasa on-site, sa online, hindi po yata kayo makarelate. Pero dito sa church, sa on-site, meron po kaming confession room. If-flash po yung pangalan dyan sa TV, tapos pumasok ka sa confession room. Tapos kakausapin ka pala ni pastor. Meron po tayo dyan, kala nyo, ano lang yan, di ba? Office. Hindi, confession room yan. Pag pinatawag ka nila, pastor dyan. Kakausapin ka nila. Parang ganito yung to. Anak, di ba ano? Kung sa ibang tao, galit na eh. Pero sila para silang guidance counselor. Na-try nyo na mag-guidance. Anak, di ba ano? Kaya nga ganito eh. Ang mangyari sa'yo, iyak ka na lang. Amin ka na lang, sorry po, pastor. Actually, kahit hindi mo nga kasalanan, aminin mo na. Kahit kasalanan ng kapitbahay nyo, kasalanan ko po lahat. Ganun kasi, pag may spirit of gentleness, kapag gentle yung pagsasalita, kasalanan ko po lahat ng kasalanan dito sa sanlibutan. Ganun katindi. Ganun katindi pag may gentleness. Pero, sinasabi lang po sa atin, kapag magre-restore tayo, una natin gawin, akbayan muna natin. Bago natin batukan. Kaya nagsabi niya na, tinuloy ko lang si Chris po, nagsabi nun. Tapos yakapin muna natin, bago natin, ay, grabe naman yun. Huwag naman sakalin, suntokin lang, joke lang. Akbayan muna natin, bago natin batukan. Yakapin muna natin, bago natin sakalin. Naiba na pala, hindi ako na-inform. So, nasusundan po ba natin? Amen po, amen. Sige, palakpakan muna natin si Lord. So, amen. So, tuloy po natin. Sabi po ni Shriner, kilala niyo po ba siya? Shriner. Sabi niyo, Shriner. Kilala niyo po? Ako din po eh, hindi ko kilala. Sabi niya lang po dyan, a gentle and humble spirit does not provoke one who has sinned, but treats that person with dignity. Grabe po, na ibig sabihin, di pala dapat natin sila pinapahiya. Di natin pinaparamdam sa kanila, makasalanan ka, hindi ka pwede dito sa church. Instead, i-correct natin sila without crushing them. Hindi natin sila i-correct na with condemnation. I-correct natin sila with truth and love. Ano pa? Sabi po, restore people, not to step on people in sin. Ang dapat natin gawin, i-restore sila, hindi natin apakan yung pagkatao nila. Ikaw, makasalanan ka. Tandaan po natin, we must restore with gentleness rather than harshness. Okay, sabi mo sa katabi mo, medyo hingaan mo ng konti para magising siya. Harshness. Parang hindi ginawa nung iba. Sige po, harshness. Naamoy niya na po yung minerienda niya, no? So, harshness. Restore people with gentleness rather than harshness. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians chapter 2, verse 7, now, however, you should forgive him and encourage him in order to keep him from becoming so sad. Oh, nakakalungkot talaga yun. Diba? So sad as to give up completely. Kapatid, tandaan po natin na nasa process tayo lahat ng pag-ayos at pagbabago. Kaya naman dapat, kung sino yung magkamali,
Di natin sila layuan. Bagkus, i-encourage natin sila na lumapit sa Diyos. Amen po. Ang gagawin natin, sorry. Ang gagawin natin, akayin natin sila pabalik. Alam mo, ganyan din ako before. Pero may nag-encourage lang sa akin na bumalik sa Diyos. Ganon din po yung gawin natin. Ma-encourage natin sila pabalik sa Panginoon. Warning, restoring one another requires a recognition of sin. Bago daw po tayo mag-restore ng iba, dapat maintindihan muna natin, ma-recognize natin yung kasalanan. Mahirap po kasing tulungan na makabalik ang isang tao kung walang pag-amin. Kung walang pag-amin, mahirap makalaya yan. Pag walang pag-amin, mahirap makausan. At the same time po, dapat pag nagre-restore tayo, dapat malaman natin, dapat tayo mismo ma-recognize din natin na mahina tayo. Limited tayo. Tao lang tayo eh. Para kapag nag-correct po tayo, alam natin kung paano natin sila i-approach. Alam natin, naranasan natin na tayo din, kamali. Tayo din na-restore. Kaya naman pag magre-restore po tayo, alam natin kung paano sila i-approach without condemning them. In a gentle way pa din. Kapatid, ang kasalanan ay pinagsisisihan at hindi pinagpapatuloy. Amen po? Ang kasalanan ay pinagsisisihan at hindi pinagpapatuloy. At ang mali, tinatama, hindi tinatago. Hindi dinideny at higit sa lahat, hindi tinotolerate. Kaya nga po sinabi kanina, napakahalaga po sa atin na ma-recognize natin yung sin. Hindi natin malalaman na kailangan natin ng tulong kapag tayo mismo in denial. Kung tayo mismo hindi natin ma-recognize na we are weak, we are limited, na tao lang din tayo. Church, makinig po kayo sa akin maigi, mahirap tulungan ang isang taong ayaw magpatulong. Itong restoration, itong pinag-uusapan natin, hindi ito pinipilit. Kapag ayaw, walang restoration na mangyayari. And for us to recognize sin, dapat kapatid, magpakalalim tayo sa relasyon natin sa Diyos. Patuloy natin kilalanin si Lord. Ang gawin natin yung paraan para mas lumapit tayo sa Panginoon. Bakit? Dahil lamang sa biyaya ng Lord. Kaya tayo nandito. Oo, nagkamali ang katabi mo. Possible. Magkakamali yan. Magkakamali ka din. Pero dahil sa biyaya ng Lord, kung bakit tayo nagpapatuloy, kung bakit tayo nabubuhay, at kung bakit kaya nating magpatuloy. Amen po. So, unang bagay po, ano po yung una? Nakalimutan na. Ulitin natin. Intro. Sa background po ng Galatians. Nakalimutan na eh. Ang unang bagay po, restore gently. Sabi mo, restore gently. Yan. Pangalawang bagay na po ako. Mabilis po ba? O bilisan ko palalo? Ngayon, gutom na yata yung iba. Pangalawang bagay po, watch closely. Sabi mo, watch closely. Sabi po sa verse natin, ano po sabi? But be careful because you might be tempted to sin too. Again, paalala to ni Apostle Paul para sa ating mga tumutulong naman. Pag gusto mong tumulong, may paalala si Apostle Paul. Ano po sabi? Because maaring habang nagre-restore tayo, gently, pwedeng tayo din naman yung mahulog sa parehong pagkakasala. Kaya nga po sabi, watch closely, be careful. Tandaan po natin na huwag nating i-underestimate ang kasalanan. Diyan po kayo. Huwag mong i-underestimate ang kasalanan. Don't take it lightly na parang, okay lang yan. Naiyahon ko nga siya eh. Naiyahon ko nga yung iba, na-restore ko nga sila eh. Nag-church ulit sila. Nakatulong ako. Di kaya ko din yung sarili ko. Malakas ako, kaya ko yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Di po ganun. Kung ang thinking natin, minsan lang naman ako magkasala sa isang araw, once a day. Okay lang to. Ako naman to, wala naman mali as long as ginagawa ko kung saan ako masaya, as long as wala akong natatapakang tao. Kapatid, kapag yan yung mindset mo, mali yan. Very wrong.
Very wrong. Mali yan. Mali yan, kapatid. Kasalanan ang naglayo sa tao mula sa Diyos. And when sin enters sa buhay natin, nag-create din ng gap between the Lord at sa atin. Maalala natin in Genesis, si Eva at Adan, yan ang may sumayaw na sinasabi ko eh. Huwag naririnig talaga, may sumasayaw na eh. Si Eva at Adan, sila yung unang create ng Lord, pero nag-disobey sila. At dahil doon, nagkasala sila. Imagine that thing, kasama nila si Lord sa Garden of Eden. Kakausap nila. Pero nung nagkasala sila, kapatid, hindi lang sila pinalaya sa Garden of Eden. Nagkaroon pa ng gap between God at sa buong sangkatauhan. Kaya makita natin, dapat hindi talaga natin ina-underestimate ang sin. Maring para sa'yo, ako lang naman to eh. Pero hindi. Damay-damay na to. Sabi mo, damay-damay na to. Parang ayaw nyo yun. Damay-damay yung kasalanan. Dahil doon nagkaroon ng gap between God at sa atin. Kapatid, tandaan natin that sin isn't just breaking the rules. It breaks relationship. Pag nagkasala ka, hindi ka lang basta nagkasala, may nabibreak na relationship kanino? Sa'yo at sa Lord. Pero sabihin mo, praise God. Praise God. Praise God, salamat sa Diyos. Salamat kay Kristo, napatawad, nakalaya, at naibalik ka na. Amen. Amen. O, sige, palakpakan natin sa Lord. Praise God. Kaya po, may warning sa atin, sa pagtulong nating makabalik muli ang isang tao sa Diyos, wag na wag, sabi mo, wag na wag. Wag na wag nating kalilimutan sa darating na halalan. Iboto natin si Boss Mike. Joke na. Wag nating kalilimutan na mag-ingat. Sabi mo, ingat. Parang ang dami niyong participation ngayon, no? Sa ano. Okay lang po ba? Dapat lagi tayong mag-ingat. Kapag tumutulong ka na makabalik ang iba, ibig sabihin, prone kay ayaw ng kaaway na magtagumpay ka dyan. Kaya naman, pinag-iingat tayo ni Apostle Paul. Pinag-iingat tayo ng Panginoon. Ingat ka. Baka kasi ngayon, tumutulong ka. Ngunit kapag hindi tayo naging maingat, baka sumunod din tayo. Nag-restore ka, pero kaysa ma-restore mo yung tao, na-join ka na doon. Dalawa na kayo, happy ba? Kaysa ma-restore mo siya, nadamay ka pa, nasama ka pa. Kaya po sinasabi sa atin ngayong gabi, watch closely. Pwedeng ikaw yung nag-restore ngayon, pero baka dumating yung time, uy, nakijoin ka na, ikaw naman din yung i-restore. Kung makakatulong po tayo na makabalik ang isang tao sa Lord, praise God. Pero mag-ingat ka kasi target ka na ng enemy. Ang gagawin niya, i-deceive ka niya, doon siya magaling eh. Pwedeng sabihin niya, uy, ang galing mo, na-restore mo yung tao niyan. Kasi ikaw naman, tuwang-tuwa ka. Ay, ang galing ko nga, no? Nag-church na siya. Praise God. Ako yun. Sa halip na praise God, purihin niyo ako. Thank me. Ako to. Ako lang. Purihin niyo ako. Sambahin niyo ako. Ako yung dahilan kung bakit siya nandito. Dahil doon, yun yung magiging cause ng yabang natin. Kung hindi mo maramdaman, humahangin na pag dumadating ka. Bakit? Yabang mo na. Parang nakaka-relate si ano. Yung yabang na yan, yung gagamitin ng kaaway para pabagsakin ka. Kapag yumabang ka, huli ka. Nahuli ka na ng kaaway. Sabi po in Proverbs chapter 16, verse 18. Sige po, basahin po natin. Ibig sabihin, kapag nagyabang ka, simula na din yan ng pagkasira at pagbagsak mo. The moment na meron kang pride, nagyabang ka, tanggapin mo na rin, nababagsak ka. Yung pride na meron ka, without you realizing, you are setting up yourself a failure. Yung sumakses ka na, pero dahil step by step pala. So, bumagsak ka ba? Bakit? May pride.
Kaya nga po sabi ni Paul sa Galatians, meron po tayo dyan, Galatians chapter 5 verse 24 to 26, and those who belong to Christ have put to death their human nature with all its passions and desires. The Spirit has given us life. He must control our lives. We must not be proud or irritate one another or be jealous of one another. Kapatid, tatlong bagay po yung nakita ko dyan. Una, dapat crucified tayo with Christ para maging maayos yung passion at desire natin. Dapat yung sinful desires, yung human nature natin, na ibako na dapat yan at namatay na yan sa cross kasama ni Jesus. Sabi po yan sa Galatians. Ano pa po? Dapat we walk and live by the Spirit. Kung ayaw nating magpatuloy sa kasalanan, dapat Spirit-led tayo. Amen po. Pag tayo yung naglilid sa atin, maglilid to sa atin para magkasala. Kung tayo yung nagkokontrol ng buhay natin, maglilid to sa atin para magkamali tayo. Pero pag si Holy Spirit ang naglid sa atin, for sure, mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Amen po. Amen. Pangatlo po, dapat hindi tayo maging boastful at nagko-compare ng sarili natin sa iba. Sabi po kasi sa verse, we must not be proud or irritate one another or be jealous of one another. Bakit ganun? Nirestore ko lang naman yan. Tinulungan ko nga siyang makabalik sa Diyos. Bakit parang ngayon, mas binabless siya ni Lord? Mas marami siyang blessing kesa sa akin. Ako nga yung dahilan kung bakit siya nandito eh. Ako nga yung dahilan kung bakit siya nakabalik sa Diyos. Sa akin dapat yan. Yung blessing niya, dapat sa akin yan eh. Ako dapat. Nag-compare, nainggit, naging jealous. Ano pa? Nagyabang. Kaya nga po paalala sa atin, much closely, as we restore one another, dapat may pag-iingat. Pwede kasing sa una, ginagawa mo para sa Lord. You're helping others dahil sa Panginoon. Pero kapag hindi ka nagbantay, hindi ka nag-ingat, yung glory na para sa Lord, sasaluhin mo. Ako yan. Kaya yan nandito dahil sa akin. Diyos ka na. Huwag ganun. Pangalawang bagay po, ano po yung sinasabi sa atin? Watch closely. So, nakakadalawa na po tayo. Alam niyo na po to, tatlo lang po. Diba? So, una po, restore gently. Pangalawa po, watch closely. Pangatlo na po, and last, obey faithfully. Ayan, automatic, di ba? Pag pangatlo, automatic. Ayan. So, obey faithfully. Sabi po sa verse natin, in verse 2, help each other with your troubles. When you do this, you are obeying the law of Christ. Ibig sabihin ng text na yan, yung mga more spiritual, yung mga mas malalim, ang relasyon sa Diyos, ang tutulong sa mga less mature, sa mga hindi pa ganun kalalim, ang pagkakakilala sa Panginoon. Yung verse po na yan, hindi po tinutukoy yung pagiging sinful ng tao. Instead, ang tinutukoy po dyan, yung spiritual maturity natin. Ano pong sabi? Help each other with your troubles. In short, spiritually mature believers are responsible in helping those who are struggling, in trouble, at nahihirapan sa paglago. Kapatid, take note, ang may malalim, ulitin, take note, ang may malalim na relasyon sa Diyos ang umaabot. Ang may malalim na relasyon sa Diyos ang umaabot. Kaya kung hindi pa tayo malalim, maiintindihan po natin na huwag muna tayong umabot. Huwag muna. Magpalalim muna tayo sa Panginoon. Nakukuha po ba? At kapag ginawa daw po natin yan, ano sabi? You are obeying the law of Christ. Ano po itong law of Christ? Sabi po in John chapter 13, verse 34 to 35. Sige po, basahin niyo po.
highlight ko po yan your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Sige, sabihin mo sa katabi mo, love. Parang kinilig yung iba. Tawagan niyo po ba yan? Pasensya na po yung tawagan niyo love. Yun. Yung love po natin, ang patunay na disciple tayo ni Jesus. Ang patunay na tayo ay disciple na ng Panginoon, marunong tayong magmahal. And tingin ka sa katabi mo. Ay, walang katabi. Sad. Diba? Patunay yan na marunong tayong magmahal. Sino dito disciple ng Lord? Amen. Ibig sabihin, marunong tayong magmahal. Dapat mahal natin ang isa't isa. Ayan, yan ang sinasabi ko Pag-uusapang love Pero yung love natin, yan yung ebidensya ng pagiging disciple natin ng Panginoon. Sabi po doon, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. At yung word po na love doon, it's not just based on emotion or feelings. English. Diba? Yung word po na love doon, it's not based on emotion or feelings. Hindi siya sa emosyon mo, hindi siya nakabatay sa emosyon mo, sa nararamdaman mo. It's more than that. And when we say love, it's an action word or verb. Lumilipad po ito. Nagets niyo po? Ulitin ko na lang po. Yung action word po, verb, lumilipad po. Thank you. Dapat po, ibig sabihin, di lang siya dinidescribe. Ginagawa siya, sabi mo ginagawa. Ano pa, hindi lang siya sinasabi, pinaparamdam siya. Ina-actionan siya. Kapatid, ang hirap paniwalaan ng salitang mahal kita kung hindi mo nararamdaman. Tama? Ayan, tama. Agree dito. Sayo talaga ako Ang hirap paniwalaan ng salitang mahal kita kung hindi mo nararamdaman. Ayan, sinasabi ko talaga mamaya, pag nag-hashtag kayo, feeling blessed, ang quote niya, ang hirap paniwalaan ng salitang mahal. Hirap. Pag talaga yun yung quote nyo, yun yung pulot nyo, sa dami ng sinabi ko, yayakapin ko kaya ng mahigpit sa leeg. Huwag po ganun, di ba? Ang sinasabi lang po sa atin, mahalin mo yung kapwa mo. Kasi si Jesus, bago niya sinabing, mahal kita, anak, mahal kita, pinakita niya muna, umaksyon muna siya, pinaramdam muna niya, bumaba nga siya sa langit Sinave ka nga niya. Namatay siya para sa'yo. Bakit? Mahal ka niya. And same goes with us. Sa verse natin, yung love po doon is manifested yung pagsunod natin at kailangan to ng action. Ito yung obedience natin sa command ng Lord. Kaya nga po sabi, when you do this, you are obeying the law of Christ. It shows our love to others. Kapatid, tandaan natin, ang pagmamahal sa kapwa, obedience mo yan kay Lord. Pag nagmamahal ka pala sa kapwa mo, pagsunod mo yan sa Diyos. At pagmahal mo yan, tutulungan mo yan. Aakayin mo yan pabalik kay Lord. Mahal mo nga ni. Bakit? Mahal mo nga ni. Kapatid, ikaw ang gagamitin ng Lord para maranasan ulit niya yung pag-ibig ng Panginoon. Pwede kang gamitin ng Diyos para maranasan ulit ng tao na yan, ng kapatid natin na yan, yung pag-ibig niya. Pwedeng maranasan ng pag-ibig ng Diyos through you. Kaya nga po napaka-importante na ikaw mismo, puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Kasi pag puno ka, ako po naniniwala, mag-overflow ka. At kapag nagawa natin to, magagawa na natin to faithfully. Magiging natural na lang sa'yo na magmahal. Basic na lang sa'yo yung pagtulong. Hindi na kailangan pilitin, hindi na kailangan pag-isipan. Bakit? Mahal mo nga. Ano po yung sinasabi ni Lord sa atin ngayong gabi? That the more we help, the more we love. And the more we love, the more we obey. Amen po. So, 3 bagay lang po yun. 3 bagay lang po yung pinag-usapan natin on how we connect to others.
Una po, we must restore gently. Pangalawa po, watch closely. And last, obey faithfully. This time, church, let's evaluate ourselves. Habang ine-evaluate mo yung sarili mo, tatayo ka, habang nakapikit ka, kausapin mo ang Lord. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Alam nyo, wala tayong dapat ipagmalaki, wala tayong dapat iyabang. Because after all, it's all by God's grace. That's why we are here. Kapatid, kaya ka nandito dahil sa biyaya lang ng Panginoon. At kaya tayong gamitin ng Diyos dahil lang din sa biyaya ng Panginoon. Why not you thank the Lord today? Allow the Lord to embrace you. Allow the Lord to affirm that you are okay, that He loves you no matter what will happen. Come on, church. Simulan mong kausapin ng Panginoon. Yakap mo ako sa aking Hallelujah. karumihan. Inibig mo ako. Come on. The Lord is in this place. You have nothing to prove. Kasi mahal ka ng Panginoon, maging sino ka man, maging ano ka man. You have nothing to waste. After all, si Lord to. Come on, just thank the Lord. Just thank the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di Pwede ba mo itong kayang sabihin sa tumbasan. Panginoon? Niyakap mo ako sa Aking karumihan, inibig mo ako. nang di Come on, say it to the Lord. tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Sabihin mo to na nagmumula sa iyong puso. Inibig mo Nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako. sa aking karumihan. Inibig mo Ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katapangan Hallelujah. at katwiran na kahit minsan hinabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang Pwede mo bang sambahin ang Panginoon? Pwede mo bang purihin ang Panginoon? Hallelujah. pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat po. Salamat sa Minsan pa,
lalagay natin yung kamay natin malapit sa ating puso. And allow the Lord, ngayong gabi, na kung may mga bagay na alam mong hindi nakakalugod sa Panginoon, kung nahihirapang magpatawad, hayaan mong tulungan ka ng Diyos na magpatawad. Kung mayroong galit, hayaan mong tulungan ka ng Panginoon na mag-release ng forgiveness. Hayaan mong yakapin ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Kung meron mang mga bagay sa puso mo na nagiging dahilan para mahirapan ka, masaktan ka, hayaan mong tulungan ka ng Panginoon na makalaya. Hayaan mong tulungan ka ng Diyos na makalaya mula sa anumang bagay na meron na iyong dinadala sa iyong puso. Kapatid, mabiyaya ang Panginoon. Wala tayong dapat patunayan, wala tayong dapat ipagmalaki sapagkat si Lord ay sapat, si Lord ang bahala, si Lord ang tutulong, si Lord ang kasama, si Lord ang tunay na nagmamahal at ang dahilan kung bakit natin kakayaning magpatuloy ay dahil sa Panginoon lamang. Come on, the Lord is in this place. Andito ang Panginoon, hayaan mong yakapin ka niya, samahan ka niya, hayaan mong palakasin ka niya, tulungan ka niya, samahan ka niya. There is always restoration for those people who will acknowledge na kailangan nila ng tulong, and the Lord will restore us gently. The Lord will help us to help other people, and this is our obedience to Him. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo, O Diyos. Salamat po. Salamat po sa kadakilaan mo. Salamat sa kabutihan mo, O Diyos. O Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po kasi Ikaw ang Diyos na laging nagpapaalala sa amin, naggagabay sa amin, gumagabay sa amin, tumutulong sa amin, Panginoon. Lord, thank you for your words. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Tulungan mo kami lagi, samahan mo kami lagi, na yung pag-ibig mo ang maging dahilan, yung biyaya mo ang maging dahilan, ang makita namin, ang lakaran namin, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyo pong lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Bago ka umupo, sabihin mo sa dalawang tao, mahal ka ng Diyos.